What's up, guys? Ito ang pagbabalik ng legendary series na One Piece, Egghead Part 2. Tayo na't magsimula. Kumalat na ang balita tungkol sa pagkatalo ni Luffy kay Kaido at ang pagpunta niya sa Egghead. Dahil sa mga balitang ito, lalo pang lumala ang tensyon sa Egghead. Maging si Kizaru at si Saint Saturn, isa sa 5 elders, ay sumugod upang pigilan ang Straw Hat at patayin si Vegapunk. Ngunit hindi lang ang mga balitang ito ang gumulat sa buong mundo, kundi pati ang pagkawala ng legendary marine na si Monkey D. Garp sa Pirate Island. Hindi makapaniwala ang lahat ng tao sa hometown ni Luffy at sobra silang nag-alala. Pero sinabi ng mayor na huwag mag-alala, dahil isa siyang alamat, isang legend, si Garp, at siguradong ayos lang siya. Pero natigil sila nang umiyak ang anak ni Makino. Sinabi niyang namimiss lang ng anak niya si Luffy at nag-alala rin ito kay Garp, kaya siya umiiyak. Samantala, si Dada naman ay sobrang nag-alala kay Garp at Luffy, dahil sila na naman ang laman ng balita. Biglang nagpanik ang lahat nang biglang nagalit ang dagat at nagkaroon ng napakalakas na lindol. At hindi lang ito sa Log Town, maski sa East Blue, West Blue, at North Blue, kahit saang parte ng mundo ay nakaramdam ng matinding tsunami at paglindol. Ang pangyayaring ito ay first time in history na halos buong mundo ay nakaranas ng matinding pinsala. Dahil dito, lumipat tayo sa Grand Line. Maging si Labon ay ramdam ang pagyanig, hanggang sa Marineford, at pati sa Wano ay naranasan din ito. Bumalik tayo 6 na araw ang nakalipas, bago mangyari ang lahat ng ito. Nagmula ang mga trahedya dahil sa pagkabura ni Imo sa Lulusia, na nagdulot ng matinding disruption sa mundo. Dahil sa higanteng butas na ginawa ni Imo, nagkaroon ng matinding lindol at ang kinahinatnan nito ay pag-angat ng tubig dagat ng 1 metro. Dahil dito, daan-daang isla ang lumubog at milyong tao ang nawalan ng tirahan at binawian ng buhay. Pero lumipat tayo sa Egghead, kung saan nakapaikot ang 100 massive battleships, mas higit pa sa Buster Call. Isa itong nation-level fleet. Sa loob ng mga ship na ito ay may 30,000 marine soldiers, at namumuno sa kanila ay 9 na malalakas na Vice Admirals, kasama si Admiral Kizaru. Maya-maya, inatake sila ng isa sa mga seeking weapon ni Vegapunk, ngunit walang kahirap-hirap itong pinabagsak ni Kizaru. Kaya napasigaw sa kanya si Sentomaru at sinabing, "Hoy, sinabi kong huwag mong atakihin ang mga sea beast ni Vegapunk." Pero sinabi ni Kizaru na, "Ito ang unang umatake sa amin kaya bumawi lang ako." Pagkatapos nito, pinagmeryenda si Kizaru habang nakatambay sa pangpang ng Egghead, kung saan puno ng high-level pacifistes at malalakas na mechanical sea beasts. Habang kinakausap ni Kizaru si Sentomaru, sinabi niya, "Hindi ako sanay na magkalaban tayo. Kaya sumuko ka na ng maayos, Sentomaru." Pero binalaan lang siya ni Sentomaru at sinabing, "Pag pinagpatuloy mo pa ulit ang pag-atake sa mga gawa ni Vegapunk, hindi kita mapapatawad." Sumagot naman si Kizaru, "Wag mo naman akong takutin." Kaya ipinaliwanag ni Sentomaru, "Sobrang tagal pinag-aralan ni Vegapunk ang lakas mo para ma-apply sa mga pacifista." Dinagdag pa niya na, "Hindi ako makapaniwala na magagawa mong puntahan at patayin ang matalik mong kaibigan." Biglang nagsalita si Kizaru ng seryoso. "Ang pag-aaral sa Void Century ay isang krimen na hindi ko kayang ipagtanggol, Sentomaru. Isa lang akong papay ng world government, at ito ang laban na hindi ko rin ginasto." Agad naman nainis si Sentomaru sa sagot ni Kizaru, kaya napatanong si Kizaru, "Mukhang sablay ang assassination attempt ng CP0, ah?" Sumagot si Sentomaru, "Dahil yan sa kabutihan ni Luffy." Lumipat naman tayo sa barko, kung saan inutusan ni Saturn ang isang Vice Admiral na huwag ipaalam sa iba na andito siya. Sinabi pa niyang masaya siya sa kumalat na balitang hinostage ni Luffy si Vegapunk. Sabay paliwanag ng Vice Admiral, napakaraming pumoprotekta kay Vegapunk, gaya ng mga Seraphim, high-level pacifista, at higit sa lahat, ang Straw Hat Pirates. Dinagdag pa niya na, sablay lahat ng atakeng pinadala natin, maski ang CP0. Wala ring makapasok o makalabas sa isla dahil sa matinding barrier na ginawa ni Vegapunk. Kaya hanggang ngayon, hindi pa rin tayo makapasok. Pero nagulat ang Vice Admiral nang biglang sabihin ni Saturn, "Patayin ang lahat ng mga naka-evacuate at nakaalis sa isla." Kahit ayaw niya ang utos, wala siyang choice kundi sumunod. Maya-maya, may tumawag sa Navy Fleet. Naiirita si Kizaru dahil kumakain pa siya, pero sinagot nila ang tawag.
Lahat ng mataas na opisyal ay nagulat nang nagpakita si York at nagreklamo. Bakit niyo ako papatayin? Ako ang nagbibigay sa inyo ng impormasyon. Isa akong traidor kay Vegapunk. Pero sagot ng elders, imbensyon ka pa rin ni Vegapunk at hindi ka mapagkakatiwalaan. Agad namang may pumasok na ideya sa isa sa mga elder. Bigla niyang sinabi, sige, nagbago na isip namin, York. Sabay tanong, kaya mo ba gumawa ng Mother Flame? Dahil dito, natuwa si York at sinabing, wow, talagang gusto niyo yun, ha? Sagot ng elder, oo, gustong-gusto naming makahawak ng ganong enerhiya. Kaya sinabi ni York, alam ko kung paano. At andito sa isla ang lahat ng kailangan para buuin ito. Agad namang kinabahan si Sentomaru habang sinasabi ni York ang kanyang hiling sa elders. Huwag niyo akong sasaktan at huwag niyong sisirain ang isla. Dinagdag pa niya, gawin niyo rin akong isang celestial dragon. Wala nang isip-isip pa, pumayag agad ang 5 elders sa hiling ni York. Biglang nagsalita si York habang nag-iba ang tono ng boses. Okay, deal. Kaya ngayon, iligtas niyo muna ako, dahil papatayin ako ni Straw Hat Luffy. Sinigaw ito ni York habang umiiyak. Nabigla ang lahat sa narinig at sobrang nagtaka. Todo iyak si York. At ang totoo pala, kaya niya ito nasabi ay dahil pinilit siya nila Luffy na gawin ito. Pagkatapos makausap ni York ang elders, sinabi ni Zoro, wala na tayong kailangan sa kanya. Dapat na siyang patayin. Mas lalo itong nagpaluha kay York. Pero sinabi ni Luffy, wag, gagamitin natin siya bilang shield para makatakas. Habang nagpapagaling sina Robin at ang iba pa mula sa matinding labanan, inis na inis si Usopp kay York. Imbes na makatulong, nagdagdag pa ng problema. Hindi pa sinunod ang sinabi nating script, binuking pa tayo sa mga elders. Pero agad nang umiti si Luffy. May naisip siyang plano, ibigay mo sa Kin ang Denden Mushi. Bigla itong nagpakanerbiyos sa lahat, dahil mukhang hindi maganda ang kutob nila sa gagawin ni Luffy. Agad hinablat ni Luffy ang Denden Mushi mula kay York, sabay sigaw ni Luffy sa world government at sinabing, ako si Monkey D. Luffy, ang magiging future Pirate King. Asamin si Dr. Vegapunk. At kung gusto niyo ang buhay ni York, alisin niyo ang mga battleship at bigyan kami ng daan. Habang rinig ang sigaw ni York na umiiyak, ano ang ginagawa niyo, 5 elders? Iligtas niyo na ako, papatayin ako ni Straw Hat. Gulat na gulat ang lahat maski si Morgans at Prinsesa Vivi. Napasabi pa si Morgans, tanga ba siya? Talagang binabantaan niya ang 5 elders. At si Vivi naman ay sobrang nag-aalala para sa mga kaibigan niya. Maya-maya, nagsalita ang isa sa 5 elders at sinabing, oh, ikaw pala si Straw Hat Luffy. Sumagot Saban. Samantala, si Saturn ay nag-utos sa Vice Admiral tungkol sa 3 prioridad nila. Una, ang buhay ni York, pangalawa, ang Punk Record, at pangatlo, ang mga makina upang gumawa ng Mother Flame. Pero sumagot ang Vice Admiral, pero andun pa ang Cypher Paul at mga kasama natin. Sumagot si Saturn, wala akong pake sa isang buhay ng tao na parang insekto lang para sa akin. Kaya wala nang nagawa ang Vice Admiral at sumunod na lamang. Bumalik naman tayo kila Luffy, kung saan pinagsisigawan sila ni York at sinabing, wag niyo akong sasaktan. At humanda kayo dahil may deal na ako sa 5 elders at dudurugin nila ang isla na to, kagaya ng sa Ohara. Pero seryoso siyang inatake ni Nami at sinabing, huwag mong sabihin yan sa harap ni Robin. Hindi kita mapapatawad. Habang si Zoro naman ay sinabing, ano ka ba? Okay lang si Robin, wala naman siyang gallows. Sabay lapit ni Vegapunk at nagpasalamat kina Robin, dahil kung hindi sa inyo, napatay na ako ni York. Pero sinabi nila na hindi lang sila ang dahilan, at nakatulong din ang Cypher Paul sa kanila. Pero tumanggi si Kako na tumulong siya kina Zoro, at sinabing nakisali lang siya. Kaya sumagot si Zoro, oo nga, pero binugbog lang namin kayo kanina at iniligtahimik na lang siya at magpahinga. Habang si Lilith naman ay iyak ng iyak, at si Usopp ay pinakikinggan ang agenda ng world government, sabay pasalamat kay Luffy dahil iniligtas nito ang buhay nila. Sabay hiling nila kay Usopp na ibukod sila ng kulungan dahil natatakot sila sa kasama nilang Seraphim. Kaya tinanong ni Usopp si Vegapunk kung ligtas lang ba sila kasama ang Seraphim. Sinabi ni Vegapunk na oo, dahil walang kawala ang mga ito sa bubbles na to, nakadisenyo ito para sa mga Seraphim. Dahil dito, kumalma ang mga preso at sinabing akala kasi nila isa lang itong normal na bula.
Bigla namang nagpasalamat si Frankie sa clone ni Boa dahil niligtas sila nito kanina sa pagtanggal ng petrification sa kanila. Nagtaka naman si Vegapunk dahil hindi naman niya prinogram ng ganun ang clone na ito. Agad naman itong nahiya at naalala si Luffy, kinulit pala siya ni Luffy na tanggalin ang petrification kina Frankie. At dahil sobrang na-inlove siya kay Luffy, napapayag na lang ang clone ni Boa. Pinaliwanag ni Jinbei na maski ang original na Boa Hancock ay may soft spot para kay Luffy, at ganun din ang Seraphim na ito. Kaya naman may bagong kaalaman na nadagdag kay Vegapunk, at sinabing pati impormasyon ng taong kino-clone niya ay maaaring mapasama sa clone. Sobrang bumilib siya sa natuklasan. Sinabi rin nilang lahat kung paano nakatulong sa kanila ang Seraphim na ito at siyang dahilan kaya sila naligtas. Kaya sobrang natuwa si Luffy at nagpasalamat ng lubos sa kanya. Halos mabaliw-baliw naman ang clone dahil sa sinabi ni Luffy, at dinagdag pa niya, ano? Anong sinabi niya? I love you daw ba? I love you? Habang si Lilith naman ay na-stress na dahil kahit anong gawin niya ay hindi niya mabuksan ang Frontier Dome. Kaya nagsalita si York, kahit anong gawin niyo, hindi yan gagana. May code yan at hindi niyo malalaman dahil hindi ko ito nilagay sa utak niyo. Dahil dito, agad na nap-icon si Lilith at gustong suntukin si York. Kaya naman napasabi si Vegapunk, kapag hindi natin na-deactivate ang barrier, hindi tayo makakatakas dito. Sinabi rin ni Brook na kahit mabuksan ito, sigurado siyang hindi sila basta-basta makakaalis dito. Sumang-ayon si Nami at sinabing anumang oras ay posible nang umatake ang world government sa isla. Habang si Lucci ay maijing minamasdan ang kalagayan ng Straw Hats, kung ano ang kahinaan nila ngayon, at maski ang plano nila ay maigi niyang pinakikinggan. Maya-maya, dumating si Stacy at sinabing sobrang surrounded na sila, may 100 massive warships at 30,000 na soldiers. Kasama rin si Admiral Kizaru. Kaya naman sumakit ang ulo ni Vegapunk sa malaking problemang kinakaharap niya. Sabay tanong kay Nami tungkol sa shipping route nila. Kaya sinabi ni Nami na ang compass ay tumuturo sa northwest. Sinabi ni Vegapunk, sa Elbaf yan. Agad itong narinig ni na Luffy, at sobrang naggigil sa narinig. Sinabing pumunta na sila agad ngayon. Sumagot si Nami na oo, doon sila pupunta. Kaya lalong nasiyahan sina Luffy at Usopp dahil pareho nila itong pangarap. Hindi nagtagal, nagplano na si Vegapunk at sinabing nasa taas ng Labu Face ang ship nila, kaya ligtas ito sa kalaban. At dahil nakapaikot ang kalaban, kailangan nilang dumaan sa itaas. Ang gagamitin nila rito ay ang Vega Force 0.1. Pero sinabi ni Vegapunk na sobrang onti lang ng range nito at kahit mailipad niya, agad itong mauubusan ng energy at babagsak. Kaya sinabi ni Chopper na hindi sapat ito para makatakas. Dahil dito, nagsalita si Frankie at sinabing kapag naubos na ang energy ng robot, gagamitin na niya ang Cola Burst niya. Ayon sa kanya, kada launch nito ay umaabot agad ng 1 kilometro. Sobrang bilib ni Vegapunk dahil hindi niya inakalang ganun kalayo ang kaya ng imbensyon ni Frankie. Lalo pa siyang nabigla nang sabihin ni Frankie na gawa ito sa Coca-Cola. Sobrang na-excite si Vegapunk at agad siyang sumang-ayon sa plano ni Frankie. Maya-maya, inutusan niya si Lilith na paandarin na ang Vega Force para dalhin ang ship ni na Luffy sa likod ng isla. Pero sinabi ng isang satellite ni Vegapunk na para gumana ang plano nila, kailangan munang ma-deactivate ang barrier. Tinawanan lang sila ni York at sinabing hindi nila yun matatanggal dahil hindi niya sasabihin ang code. Agad namang nag-init ang mga satellite at si Vegapunk, sabay sigaw nilang, "Wag mo kaming maliitin." Todo bigay sila sa pag-crack ng code. Pero sinabi ni Usopp, sa tingin ko, hindi ito sasang-ayon sa plano natin lahat. Sumagot si Brook, hindi natin malalaman kung hindi natin susubukan. Magkakasama naman sina Luffy, Frankie, Bonnie, at Lilith upang pumunta sa Sunny Go. Agad namang nagsimula ang Operation Escape nila. Excited si Luffy na makaalis para makapunta na sa Elbaf. Pero nagreklamo si Luffy dahil kulang ang pagkaing dala nila. Sumang-ayon din si Bonnie at sinabing kumuha sila ng mas maraming pizza. Samantala, ang world government ay nakatanggap ng transmission mula kay Rob Lucci. Agad sinabi ng Vice Admiral na ipakalat ito sa lahat ng warships. Seryosong pumasok si Kizaru sa kwarto ni Saturn at tinanong siya, "Alam mo na ba ang lagay doon, Kizaru?" Sumagot si Kizaru, "Oo." Nagsasalita sila na parang under control nila ang lahat.
Pero ang totoo, na-trap sila sa loob at hindi makalabas. Kaya sinabi ni Saturn, ang barrier ay laser defense, at ikaw, si Kizaru, ay liwanag mismo. Kaya mong makapasok, hindi ba? Sumagot si Kizaru, oo, kaya ko. Pero may isa akong matalik na kaibigan na pumoprotekta kay Vegapunk. Kaya sumagot si Saturn, wag mo na lang pansinin. Lagpasan mo na lang. Pero seryoso ang sagot ni Kizaru. Hindi naman tama. Sobrang nakakabastos gawin yun, na may taong handang harapin ako at lalagpasan ko lang. At least, sumunod ka rin sa prinsipyo ko. Sabay paliwanag ni Kizaru, kapag inatake natin ang mga nasa isla, uutusan ni Sentomaru ang hindi mabilang na Sea Beast weapon, ang 5th high-level pacifista, at pag ginawa niya yun, makakatanggap tayo ng matinding pinsala. Nairita naman si Saturn. Napakarami nating problema, bulong nito sa sarili. Biglang lumapit si Kizaru at ipinakita ang impormasyon mula kay Rob Lucci. Sinabi ko sa inyo, sobrang mapakinabang na tao ang Rob Lucci na yan. Dahil sa impormasyon na ibinigay ni Lucci, nag-ready na ang lahat ng marine battleships upang umatake sa isla. Habang si Luffy ay walang kam-alay-malay sa paparating na panganib at nag-e-enjoy lang, sa wakas ay natatanaw na nila ang Sunny Go. Bumalik naman tayo sa mga Marines kung saan seryosong nakatitig si Kizaru sa isla. Biglang naramdaman ni Sentomaru na, tumahimik ang lahat. Maya-maya, may isang napakabilis na liwanag ang bumulusok papunta sa isla. Sabay ngiti ni Kizaru, agad niyang inutusan ang lahat ng pacifista na umatake. Pero sa bilis ni Kizaru, agad siyang nakarating kay Sentomaru sa isang iglap. Sumigaw si Sentomaru, halika dito, Kizaru. Huwag mo akong maliitin, ang depensa ko ang pinakamalakas sa buong mundo. Agad siyang inatake ni Kizaru gamit ang light speed kick na yumanig sa buong isla at nagdulot ng napakalaking pagsabog. Nagulat ang lahat, tila umuuga ang buong isla at umiilaw ang lupa. Hindi nila alam ang nangyayari, pero si Luffy agad naging seryoso. Merong dumating, sabi niya. At sigurado akong napakalakas nito. Grabe, mukhang papalapit na ang sagupaan ni na Luffy at Kizaru. Kaya huwag kalimutan mag-like, share, at subscribe para maabangan mo ang mga susunod na episode. Kita-kits sa susunod, mga ka-recap.